So, recap po tayo last week, natutunan natin na kailangan pala nating maging matatag, no? Para hindi tayo madaya ni Satan, no? Kasi yung weakness, yung po yung opportunity ni Satan para tayo ay dayain. So, dapat daw magkaroon tayo ng spiritual maturity, no? Na hindi daw tayo pumupunta sa church kasi kailangan ng attendance. Kundi dapat daw gutom tayo sa salita ng Lord. Today naman, titignan natin, tutuloy po natin yung ating series, no? Sa Book of Mark, no? Nasa Mark chapter 5 na po tayo, no? And today, ang ating verses is from verse 1 to 20. No, maalala natin yung huling Mark na pag-aralan natin, yung verse 4, chapter 4, verse 35 to 41. Yun yung eksena nung tumawid sila Jesus kasama yung mga alagad sa Sea of Galilee or sa Lake of Galilee, no? Tumawid sila from west to east, no? So, papunta silang Gerasenes, no? So, ito yung continuation nung eksena na yon, no? Kaya, at ang title pala ng ating sermon is Freedom from Bondage, no? Kalayaan. No, siguro naman lahat tayo gusto natin maging malaya, no? Yun ang purpose ng gera. Kaya nagkakaroon ng gera dahil sa kalayaan. Okay, so sabi sa verse 1, then they came to the other side of the sea. Continuation nga ito nung pagtawid nila, yung naka-encounter sila ng bagyo, no? Into the region of the Gerasenes. So dito yung target nilang puntahan, no? Sa Tagalog, dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno sa Tagalog, yung Gerasenes. Ito yung target nila, no? Kasi nga dahil sa rejection ng mga Israelita kay Jesus, yung national rejection, ang ginawa ni Jesus, sinara niya yung pinto ng kingdom sa Israel, no? At binuksan niya sa Gentiles or ibang lahi, no? Kaya siya pumunta rito sa Gerasenes kasi maraming Gentiles dito. At nalaman din natin sa mga previous nating sermon na nag-start ng mag-preach o magturo si Jesus using parables, no? Para i-keep yung mystery ng kingdom sa Israel, no? At dun sa mga followers niya lang, yung true followers at apostles niya lang, ipinaliliwanag yung parables, no? So pumunta sila, no? Nakarating na sila sa Gerasenes, no? After nung storm na nasagupan nila. Verse 2, and when he got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met him. Sabi, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang spirito. Actually, dalawa po ito, no? Dalawang lalaki ito, pero si Mark, ang binanggit niya, isa lang. Ang focus ni Mark dun sa prominente o yung mas matindi o mas malala yung kondisyon. Kung babasahin po natin yung Matthew 8 mula verse 28, makikita natin itong story na to. Dalawa yan sila na demon possessed, no? So ang clean spirit, ibig sabihin, ito po yung mga demon, no? Na nagko-control dun sa tao. Pinahihirapan ito yung mga taong pinoposes nila, no? Nakakita ba kayo ng demon possess? Ako po ay nakakita na, no?
At kapansin-pansin talaga sila, yung demon possessed, kapansin-pansin. No? Mag-iiba sila doon sa normal nilang itsura. No, sinalubong sila Jesus, nung pagbaba nila ng bangka, sinalubong sila no, dalawang demon possessed, no? Dalawa to. And then verse 3, who had his dwelling among the tombs, and no one was able to bind him anymore, even with a chain. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit talikala pa ang gamitin. No? Itong dalawang lalaki na demon possessed na ito, sa libingan, sa gilid ng bundok sila nakatira. Kasi mga libingan nun, yung tomb na tinatawag, mga inuukayan na space sa bundok. Hindi kagaya ng libingan natin ngayon, may mga puntod. Pero sa kanila noon, vertical, no, yung libingan, hindi horizontal. So doon daw nakatira itong mga to. At yung mga nababaliw, nung panahon nila, doon tumitira sa mga tomb, no? Doon sila. At sabi, malakas tong tao na to. No? Malakas. Kasi sabi niya, no one is able to bind him. No? Malakas siya. Gawa ng demonyong o mga demonyong nasa loob ng katawan niya. Meron siyang superhuman ability, yung lakas niya. No, yung mga napapanood natin sa TV, partially correct yun. No? Hindi yun 100% correct, pero partially lang. Verse 4. Sabi, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him, and the shackles broken in pieces, and no one was strong enough to subdue him. Ang sabi, bagamat madalas siyang kapusin ng talikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. No, wala nakakapigil, kahit na ikadena sila, kaya nilang lagutin yung kadena. At maging yung shackle, yun yung malaking bakal na nasa dulo ng kadena. No? Nagkakaputol-putol. No? So, uncontrollable sila. Ibig sabihin, may mga nagtangka din na igapo sila, ngunit bigo sila. No? Bigo sila. So, bigo sila, igapos, yung mga nagtangka na, siyempre kung magulo sila, no, kung uncontrollable sila, ang tendency, igagapos sila ng mga tao. Siyempre, hindi sila pwedeng humalo sa mga tao, dahil, kumbaga, maligalig sila, maaaring nananakit sila ng tao. No? Bagamat hindi sinabi dito. And then verse 5, and constantly, night and day, among the tombs and in the mountains, he was crying out and gashing himself with stones. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusulatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. No? Ibig sabihin yung karakter ng isang nagigimon poses at saka nang nababaliw, parang parehas yan. No, kaya nga yung story ni Emily Rose, true story yun, no? na demon possessed, pero ang sinabi ng mga doktor, siya'y nabaliw hanggang sa mamatay siya. Kasi parehas yung itsura, no? Yung pinakikita nilang symptoms, no? Parehas. So, sinusugatan ng mga demon possessed yung sarili nila, hinihiwa. No? Tapos, sumisigaw sila in pain, no? Kasi pinahihirapan sila ng demon na nasa loob ng kanilang katawan, no? Kasi yun isa sa mga characters ng mga demonic possession, no? Torment o paghihirap, mahihirapan ng demonyo yan, no?
at the end, ipapatayin siya. Yun ang purpose ng demon. At the end yan, kailangan niyang patayin yung tao. No? Malalaman natin yan mamaya kung bakit kailangan niyang patayin. Okay, verse 6. 20 verses to. Kailangan paspasan natin. And seeing Jesus from a distance, he ran up and bowed down before him. Malayo pa yung natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harap niya. Malayo pa lang yung dalawang demon possessed. Nakilala na ng mga demon na nasa loob nila si Jesus. No? Kilala nila si Jesus na si Jesus ay Diyos. No? Dati nila kasama si Jesus sa langit, kaya kilala nila eh. Meron silang knowledge about Jesus, na si Jesus ay Diyos. No, kaya nga, sabi, lumuhod sila sa harapan. Ang pagluhod, yan ay sign ng worship. No? Pag lumuhod tayo, ibig niya, inu-worship mo yung niluluhuran mo. Kaya yung mga Catholic, sinasabi nila, hindi nila inu-worship yung mga rebulto, no? Pero bakit nila niluluhuran? Kaya pagluhod, sign of worship yan. No? So, nakilala ng mga demon si Jesus, no? Umisan itong mga demon na to, no? Nakakapagtaka, no? Na para mag-disobey sila sa Diyos, no? Nasa langit pa sila. Nagrebelde yan sila sa Diyos, no? Kaya sila naging demon. Itong mga demon, dating angels to. No? Kaya, sa tao, applicable din to, no? Na pwedeng ang isang tao, meron siyang, tulad ng mga demons, meron silang general understanding sa Diyos, no? Kay Jesus. Ang tao, ganun din, no? Pwedeng may general understanding, pero in denial naman sa glory at person ng Diyos. Yung mga believer, gano'n eh. Kilala nila yung Diyos. Alam nila, may understanding sila tungkol sa Diyos, pero hindi nila binibigay yung glory na dapat sa Diyos lamang. No? Dinideny nila yung person o yung persona ng Diyos. No? Parang mga devil, no? Kaya ang demonyo, gano'n ang gusto nilang gawin sa tao. Maging katulad nila, maging rebelde sa Diyos. Kumbaga, tawag natin dito, naghahanap sila ng damay. Kasi alam ng mga demon na to kung saan sila tutungo. May makikita natin. Alam nila kung saan ang patungo nila. No? Yung mga unbelievers, alam nila si Jesus, no? No? Hindi lang mga unbelievers, sinasabi nila na believer sila. Pero dinideny nila yung pagka-Diyos ni Jesus. No? Kagaya yung mga Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila na si Jesus ay hindi Diyos. Pero ang linaw ng sinasabi ng Scripture. Dito pa lang, patutunayan natin na si Jesus ay Diyos. No? Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi nila matanggap at dinideny nila na Diyos si Jesus? Pero pag nag-pray sila, ay Jesus sila nag-pray. No? Yan ang plano kasi ni Satan eh. No? Isa sa mga schemes ni Satan niya. Yung magtanim ng doubt. No, si Satan hindi naman gagamit ng 100% na false yan eh. Si Satan gagamitin niya 50% lang. Kailangan may truth para kagatin ng tao. No, kasi kung walang truth, hindi nga kakagatin ng tao, i-deny ng tao yan. Kailangan may truth pa rin. No? Ang ayaw ni Satan, yung malaman ng tao yung 100% na katotohanan. No, kaya ano niya, lilituhin ka niya. No, mayroon siyang ipapasok sa iyo na false. Hanggang sa kasi hindi po pwedeng 50% false tayo, 50% true. No, kasi yung 99% na false, na truth is equals to false na yun. Lie na yun. 99.9% truth is equals to a lie. Pag truth, dapat 100%. So si Satan,
nag-i-inject yan sa atin ng mga 5% false, no? 10%. Pag in-absorb natin yon, ano ka na? False ka na. No? Pero sabi, no, kahit bagamat yung mga demon na yan, no, napag-aralan nga namin sa Revelation, no, yung sa Bible study team, na maging yung mga unbeliever na patay na ay nag-worship din pala sa Diyos. Nag-worship din sila kahit mga unbeliever sila. No, sabi ni Paul sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11, mababasa natin, sabi niya, time will come. No? Darating yung time. No, yun nga yun, pinag-aralan namin sa Revelation, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord to the glory of God. No? Lahat, kahit yung mga nasa impyerno, magpupuri sila. Kasi Jesus is Lord, hindi lang akala natin yung mga maling kwento, no? Sabi, ang Lord ng impyerno, si Satan, mali. Kasi Satan, sa impyerno, kasama siyang parurusahan doon. Hindi siya ang Lord. Maging sa hell, Jesus is Lord. No? Kaya, every knee and every tongue. No? Every, sabihin, walang exception. Isipin natin, bakit magpupuri yung mga nasa impyerno? Di ba dapat yung mga save lang, ang mga magpupuri? Hindi. Kahit sila magpupuri pa rin. Kasi malalaman nila na sila ay creation pa rin ng Lord. No? So verse 7, nakita, yumukod yung mga dalawang baliw, no? Ay dalawang demon possessed kay Jesus. Verse 7, and crying out with a loud voice, he said, what do I have to do with you, Jesus, Son of the Most High God? Huh? I implore you by God, do not torment me. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos. Dito pa lang, no? Yung demonyo mismo nagpapakilala kay Jesus, na si Jesus ay Diyos. Bakit mo ako pinapakialaman? No? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan, no? Natakot yung demonyo. Yung tanong ng demonyo is a question of protest. No? May protest siya, bakit mo ako pinakikialaman? Sabi niya, no? Kasi, alam ng demonyo, parurusahan sila. Alam nila, may time for judgment sa kanila. Pero hindi nila in-expect na yung time na yon. Kaya nung makita nila si Jesus, natakot sila. Ano ba? Ito na ba? Dumating na ba yung oras ng ating kaparusahan? No? Sabi, bakit mo kami pinagkialaman? Hindi pa namin time, no? Sabi nila kay Jesus, hindi ba namin oras? Alam namin, hindi pa ito yung time. No? Kasi, itong mga demonyo na to, meron yan silang mga, may temporary confinement yan sila. No? Nung palayasin yan sila sa heaven, nung mag-rebelde sila, nung magkudita sila, dinala yan sila sa abyss. Hindi yan sila sa impyerno dinala. No, sa abyss yan sila dinala, yung walang hanggang kadiliman. Nandiyan yan sila. Pero at the day of judgment, itatapon din yan sila sa dagat-dagatang apoy, kasama ng lahat ng unbeliever, no? No, tsaka yung tawag ng demon, no, kay Jesus, no, Son of the Most High God. Yan ang tawag ng mga Gentiles noon sa Diyos. No? So nakilala nila si Jesus, no, nagmamakaawa sila. Huwag mo muna kami pahirapan, no? Huwag mo muna kami dalahin sa dagatang apoy. Alam nila doon ang final destination nila. Verse 8, for he had been saying to him, come out of the man, you unclean spirit. No? Sinabi niya ito sapagkat iutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa tao ito. No? Kumbaga, binigyan na sila ni Jesus ng eviction
notice, no? Parang yung sa bahay, no? Pag matagal kang hindi nakakabayad. Sa amin nangyari yun, no? Parang 2 years yata, 3 years kami hindi nakakabayad sa bahay. Binigyan kami ng eviction notice, no? 1 week eviction. Pero ayon pala sa batas, hindi daw, ano yun, hindi yung legal, no? Ang eviction notice, 2 months dapat. No? Yung mga unclean spirit, binigyan na lang eviction notice. Pero yung sa kanila, immediately. No? Ngayon din, iwanan nyo na yan. Umalis kayo riyan. No? Binigyan na sila. And he was asking him, no? What is your name? Tinanong ni Jesus yung demonyo. And he said to him, my name is Legion, for we are many. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Bakalyon, sapagkat maraming kami. Tugod niya. No? Sinunod ni Jesus yung Jewish approach sa exorcism. Okay? Sa exorcism, para mapalayas mo yung demonyo, kahit tayo, no? Kaya, pero tayong power na exercise to. Tinatanong muna yung pangalan ng demonyo. Kailangan malaman mo bago mo siya mapalayas. No? Kaya sinunod ni Jesus yun, yung Jewish tradition. Kaya nga yung, di ba, yung isa sa mga messianic miracle, no? O miracle na ang Messiah lang kayang gumawa, ay yung palayasin yung demonyo sa sinapian niyang pipi. Kapag pipi yung sinapian. No, kaya ginawang pipi ng demonyo yung sinapian. No, kasi hindi kayang paalisin. Meron tayong mababasa sa scripture, sa gospel, na yung mga disciples, sinusubukan nilang palayasin yung demonyo sa pipi. No? Hindi nila magawa. Kaya nga sabi ni Jesus, hanggang kailan nyo ako kasama. Kasi nga, tanging Messiah lang makakagawa. No? Magpalayas ng demonyo nang hindi niya tatanungin kung ano ang pangalan nito. No? Dito, ginawa lang, sinunod lang ni Jesus yung procedure ng Jewish, no? Yung Jewish approach. At ang sabi, ang pangalan niya, Legion. No? Legion, ibig sabihin niyan, around 6,000 Roman soldiers. Yung pangalan na ibinigay, ibig sabihin, mga ganun karami. Yung demonyo nasa loob ng katawan ng 2 tao. No? Kasi yung mga demon possessed, over time, dumadami yan sila. Dumadami yan. Habang tumatagal ang panahon. No? Kaya Legion, napakarami na nila, no? 6,000. And verse 10, and he began pleading with him earnestly not to send them out of the region. No? At nakikiusap siya kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lugar na yon. No? Eh, binigyan sila na eviction notice si Jesus, nakikiusap sila. Huwag muna. No? Huwag muna. Tapos, sa verse 11, now there was a large herd of swine feeding nearby on the mountain. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. No, nakita ng mga demonyo na may mga baboy. No, around, sabi ni Mark, around 2,000 na baboy ito, nanginginain. No, ang ginawa nila, nagpaalam sila kay Jesus. Sabi sa verse 12, and the demons pleaded with him, saying, send us into the swine so that we may enter them. No? Nakiusap yung mga demonyo na doon na lang sila sa baboy papuntahin ni Jesus. Bakit? Bakit kaya gusto nila doon sa baboy na lang? Kasi that time, yung mga baboy, bawal kainin yan ng mga Hudyo. No? Ikinukonsider na marumi yung baboy. Kaya sabi ng mga total, unclean spirit kami. Doon na lang kami pupunta sa unclean animal. No? Doon na lang kami sasapi para ma-restore yung tao, yung 2 tao na napuposes, no? And Jesus gave them permission, pinayagan, no? And coming out, the unclean spirits entered the swine, and the herd
rushed down the steep bank into the sea, about 2,000 of them, and they were drowned in the sea. At sila'y pinahiling tulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawa na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matalik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. So pinayagan sila ni Jesus na lumipat sa mga baboy. Nalunod yung mga baboy, no? Sa gilid sila po, sabihin, nahulog yung mga baboy dun sa Sea of Galilee. No? Bakit gano'n na nangyari? Bakit gano'n nangyari? Bakit nalunod yung mga baboy? Kasi, ang only way na makaalis ang mga demon dun sa pinoses nila ay kung mamamatay yung pinoses nila. Doon lang sila makakaalis. No, kaya naghanap sila ng sasapian. Yun sa dinimon possess nila, kaya na tinotorment nila yun, pinahihirapan nila hanggang sa mamatay. Pag namatay yun, yung tao, makakaalis na sila. No, yung host, kung tawagin natin yung host, no? Makakaalis na sila. Kaya yung naisipan nila, doon na lang kami sa baboy. Tapos, ahayaan namin malunod yung baboy para makaalis na sila. No? Kaya nga namatay lahat yung baboy, 2,000 yun. Sige nyo kung gano'n karami yung 2,000 na baboy. Patay lahat, no? Kasi 6,000 sila. So, ibig sabihin sa isang baboy, 3. Tama ba? Tama, 3. Sa isang baboy, sumapi. Ngayon, yung baboy, tinatakbo nilang pati hulog sa bangin hanggang sa mahulog sa dagat. Kaya, nangamatay. No? Tandaan ba natin si Judas? Di ba si Judas, bago pinagkanulo niya si Jesus, na pinoses ni Satan niya. Si Satan mismo, hindi yung mga alagad ni Satan. Si Satan mismo ang nagposes kay Judas para gawin niya yung pagkakanulo kay Jesus. No? Anong ginawa ni Judas pagkatapos? Nagpakamatay, di ba? Nagbigti. Kasi kung hindi magbibigti si Judas, hindi makakaalis si Satan sa kanya. So, kailangan niyang magpakamatay. So, ganyan yung demon possession. No? Maliban na lang kung palayasin sila ni Jesus, at pag pinalaya sila ni Jesus, ang punta niya, abyss. Diretso sila doon. No? Kaya nga sabi nila, huwag mo kaming i-torment, payagan mo na lang kami, lilipat kami sa baboy. Paglipat, nahulog yung mga baboy, patay, nakalaya sila. No, maghahanap na naman ngayon ng sasaliba. Kaya nga sa exorcism, hindi po pwedeng sasama yung hindi mananampalataya. Kailangan lahat ng kakanta o manonood sa isang exorcism, lahat dapat nakakasiguro siyang born again siya. Kasi kapag di ka born again, akala mo lang, born again ka, may possibility na sa'yo lilipat yung bad spirit. Pero ang born again, hindi na napuposes siya. Kasi, bakit hindi? May Holy Spirit tayo sa ating buhay. Paano makakapasok si Satan dyan? Kahit si Satan mismo, hindi makakapasok dyan. No? Kaya yung mga nagpapakamatay, no? Yung mga nagsusuicide, mga demon possessed yan. No? Kaya yan sila nagpapakamatay. Demon possessed yan sila. Sinasabi lang natin na mayroong depression, may anxiety. Saan ba nagmumula yung depression at anxiety na yan? Di ba kay Satan din? Hindi naman Diyos ang nagbibigay na. Kaya yan sila, mga demon possessed, kaya kailangan nilang magpakamatay. Okay, tuloy natin. No? Sana nalinawan nyo yung tungkol sa mga demon possessed, no? Verse 14, and their herdsmen, yung mga nag-aalaga, ran away and reported it in the city and in the countryside. And the people came to see what it was that happened. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan. At sa karating puo ang mga pagyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na
nangyari. So, mixed emotion, no? Yung nangyari. Mixed emotion. Ang naramdaman ng mga tagapag-alaga. Sa isang banda, natuwa sila kasi yung dalawang demon possessed, nakalaya na. Sa isang banda naman, frustrated sila. Bakit? Kasi yung mga alaga nilang baboy, namatay lahat. No? Kaya nireport nila yung pangyayari sa bayan. No? Sinabi nila, ganito, nireport nila. Verse 15, and they came to Jesus, no, yung mga taga-bayan, siguro, yung mga matataas na opisyal, no, yung bayan, pumunta kay Jesus, no, and observe the demon-possessed man sitting down, clothed, and in his right mind. No? And the very man who had a legion, and they became frightened, no, natakot yung mga No? Kasi, baga, hindi yung basta-basta, no? Yung palayasin mo yung demonyo. Pagaya nitong mga demon-possessed na to, wild to mga to, wild. Kasi sa dami ng demon sa kanilang katawan. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matino na ang isip. At sila ay natakot. No? Nakita ng mga dumating, nakadamit na yung siguro, dating hubad-hubad to, no? Kaya minsan, di ba, minsan may nakikita tayo mga taong grasa, no? Yung wala sa tamang pag-iisip, makikita natin, nilalakad, hubad-hubad, no? So itong mga demon possessed malamang, hubad-hubad to, kasi sabi nila, cloth, sabihin, naggamit na, no? At makikita natin, nasa tamang katinuan na raw, sabihin, controlled na. Kanina, uncontrolled, no? Ngayon, controlled na. Iba na yung itsura ng lalaki, no? Ng mga lalaki, restored na sila. So, ang restoration, makikita natin, ay is sign ng freedom. No? Yun ang pagkakaiba ng itsura ng demon-possessed at Holy Spirit-filled. No? Kasi dalawa lang yan eh. Kung hindi ka Holy Spirit-filled, demon-possessed ka. No? Kasi pag walang Holy Spirit sa buhay natin, very easy paglabas-pasok si Satan dyan. At pag pumasok si Satan, kailangan mo mamatay para makalabas siya. So opposite sila. No, nakita natin yung description ng possessed at yung description ngayon na nakalaya itong tao na ito. No? Magkaiba, opposite. No, ganun kasi, ang Diyos at si Satan, opposite yan. Sa lahat ng bagay. Verse 16, and those who had seen it recounted to them how this had happened to the demon-possessed man and all about the swine. So, ikinuwento, no, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sinapit ng mga baboy. No? Ikinuwento ng mga saksi, ng mga witness, kung ano yung pangyayari. No? Inisan talaga siguro habang kinukwento, step by step. No? Verse 17, and they began to plead with him to leave their region. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. No? Parang questionable yung response ng mga tao kay Jesus. No? Bakit nila pinaalis? Kasi nga nangamatay yung baboy nila. Ang iniisip ng mga tao ito, pag meron na namang demon possessed, baka sa baka naman nila palipatin. O baka sa mga manok nila, palipatin naman. No? Mauubos na naman yung mga alaga nila. Kaya sabi, pwede ba? Umalis ka na. Kasi baka meron pang ibang mga demon possessed ka. Tapos palayasin mo na naman. Makiusap sa'yo, doon naman sa mga manok. Papayagan mo, ubos ang manok namin. No? Nakita natin yung response ng mga tao. No? Mas gusto nilang merong may demon possessed, no? Kesa maubos yung kanilang mga alaga. No? Ganito ang ugali ng maraming tao. No? Makikita natin gaano ba kahirap mag-evangelize, gaano ba kahirap mag-share. No? Kasi, kaya ganun kahirap, ayaw ng tao yung pagbabago. No? Ayaw. Kumbaga, kung ano yung nakasanayan natin, doon na ang gusto mo. No, maraming mga Katolik ngayon, ang katwiran nila, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Talagang mamamatay ka riyan.
pag hindi ko umalis dyan sa pananampalataya mo dyan. No, ayaw nila ng pagbabago. Kasi, pag may nagbago, mahirap yun para sa kanila. Totoo yun, mahirap talaga. No, mahirap talaga yung pagbabago. Pero, kailangan natin yun eh. Kailangan natin yun. No? Naalala niyo ba yung mayaman na nagtanong kay Jesus? Di ba ano sabi ni Jesus? Ibenta mo lahat ang kayamanan mo, pamigay mo sa mahihirap, tapos sumunod ka sa akin. Anong ginawa ng mayaman? Umuwi, luhaan, di ba? Malungkot siya, lulug-lulug, di ko kaya. Di ba? Ganun yung tao. Nahihirapan siya. Kaya maliban na lang na ang Diyos ang pumili sa atin at Diyos ang pumilo sa ating buhay, hindi kaya ng tao ang sumunod sa Diyos. No? Ang tawag natin dyan, total depravity of men. Walang kakayanan ng tao sumunod sa Diyos o lumapit sa Diyos. No? Kaya ang Diyos ang lumapit sa atin eh. Di ba? Si Jesus nagkatawang tao kasi hindi natin kaya lumapit sa Diyos. Walang kakayanan, yun ang sabi ng Romans. No? At yung nakakarinig ng gospel, dalawa lang ang response. Dalawa lang. No? Pag nakarinig ng gospel, either maniniwala o hindi, dead pa lang. No? Kaya nga yung sinner's prayer, hindi natin dapat ginagawa yan sa mga sinishare natin. Kasi false assurance yan. No? Yung sumunod ka sa panalangin ko, tapos pagkatapos manalangin, sasabihin mo, congratulations, born again ka. Hindi totoo yun. Kasi maaaring sumunod yun sa'yo kasi gusto niya umalis ka na. No, yung true conversion ng isang tao, ang Holy Spirit ang nagtatransform. Wala tayong kakayanan gawin yan. Trabaho natin i-share the gospel. Pag na-share mo na yung gospel, tapos na trabaho mo. Ako na bahala dyan, sasabihin ng Holy Spirit. Kung yan ay pinili, itatransform ko yan. Kahit sino pa yan. Nakita naman natin sa Bible. Si Paul, dati niya pinapersecute ang mga mananampalataya, pero na-convert siya. Wala, anong kanta natin kanina? Walang mahirap sa Diyos. Di ba? Walang mahirap. Marami tayong bumabasa sa Bible, kung sa tao, napaka-imposible, yung baog ng anak, si Sarah, no? Di ba? Yung dagat, Red Sea, nahati. Dumaan sa gitna, yung kaya ba ng tao yan? Kaya nga walang mahirap sa Diyos, no? Kaya yun, maraming tao na di-disappoint kasi pinasunod sa sinner's prayer, nakala mo born again na. Tapos, nakita mo, gumalo sa church sa beses. Wala na, hindi na bumalik. Kasi hindi naman nagkaroon ng totoong transformation. Ikaw lang, sinabi mo lang sa kanya, born again ka na. Hindi tayo magdi-decide mo ang Diyos. Ganun din dito, no? Makikita natin na yung mga tao, mas pinili nila yung unbelief. Kasi maapektuhan yung kabuhayan nila. No? Pero yung sinapian, ano ang response? Sabi sa verse 18, as he was getting into the boat, si Jesus yun, sumasakay ng bangka, aalis na sila, kasi pinaalis sila, di ba? Sabi ng mga tao, malis na kayo rito, nakikiusap kami. No, baka maubos ang mga alaga namin dito. The man who had been demon-possessed was pleading with him. No? Nakikiusap yung demon-possessed that he might accompany him. Sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya. Nakita natin yung response ng demon-possessed. Yung nagkaroon ng deliverance. No? May change, may pagbabago. No? Gusto niya na sumama kay Jesus. No? Ganon dapat ang isang mananampalataya. Kung totoong nagkaroon ka ng deliverance, kung totoong nagkaroon ng binago ka ng Diyos, dapat mababago rin ang takbo ng utak mo. No? Sabi nga ni Paul sa Romans, be transformed by renewing your mind. Kailangan may bago ng pag-iisip natin. Kung dati makamundo tayo, dapat ngayon hindi na. No? Dapat maka-Diyos na tayo, niisip natin yung future natin sa langit, hindi yung future natin dito. No? Dapat yun na. Yun ang totoong transformation. No? Yung iba, makikita natin, di ba?
Bago tayo umabot ang Mark 5, makita natin marami nang ginawa si Jesus na yung ministry niya, healing, no? Marami siyang pinagaling. Yung mga pinagagaling niya, ng mga unbeliever, pagkatapos gumaling, kasi pwedeng magalingin ni Jesus yung unbeliever, no? Kaya yung mga kapitbahay natin, mga kamag-anak natin, unbeliever, pinagpipray natin yan, gumaling sila. Pwede rin. No, yung mga unbeliever na pinagaling ni Jesus, ano nangyari? Umuwi na. No? Pagkatapos gumaling, umuwi na. Kasi yun lang naman ang hapon nila kay Jesus. Yung gumaling sila. Hindi sila sumunod kay Jesus para makilala nila si Jesus. O hindi para gumaling lang. No? Itong demon possessed, hindi ganun ang ginawa niya. No? Hindi ganun. Hindi yung pagkagaling niya, umuwi niya sa hindi. Gusto niya sumama na kay Jesus. Meron siyang genuine desire to follow Jesus. No, yung pag binabautismo tayo, ano yung kinakanta natin? I have decided to follow Jesus. No, nung binabautismo tayo, sabihin, decided ka na, susunod ka kay Lord. Hindi yung pagkatapos mong gumaling, o pagkatapos mo muna kuha, yung gusto mong hinihiling mo kay Lord, goodbye Lord, next time na lang ulit, pag may kailangan na naman ako sa'yo, hindi ganun yun. No? Kung talagang mahal mo ang Lord, susunod ka sa Kanya. Yun yung tunay na transformation. No? Kailangan may transformation. Evidence yan na tayo totoong may kaligtasan. Kung walang transformation, delikado, no? Maduda-duda yung ating sinasabing kaligtasan. Verse 19. No? Dalawa na lang. He did not let him, but he said to him, go home to your people and report to them what great things the Lord has done to you, has done for you, and how He had mercy on you. No? Ngunit hindi buhay si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, uwi ka na, sabihin mo sa iyong mga kamag-anak, ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paano siya nahabag sa iyo, sa ating din nahabag ang Diyos. No? Kasi nga wala tayong kakayanan hanapin niya, pero nahabag siya sa atin, binigyan niya tayo ng grace. At kasama ng grace na yun, yung pananampalataya. No? Kung walang grace, walang faith. Dahil hindi natin kayang i-produce yun. Yun ay binibigay sa atin. Hindi yun napoproduce natin. No? Nakita natin ang ginawa ni Jesus doon sa tao. Hindi niya pinayagan na sumama sa kanya. No? Samantalang ng mga una, di ba? Tingnan natin, yung mga unang pinalaya sa mga earlier chapters, makita natin marami din pinalayas ng demonyo si Jesus. Anong ibinibilin niya? Sinasabi niya sa mga demon possessed na pinalaya niya, huwag yung ipagsasabi kahit kanino ang nangyari sa inyo. Bakit? Kasi nga, yung kingdom naging sikreto, naging mystery yan sa Israel. No, kaya nga hanggang hindi nila tinatanggap si Jesus doon. Mystery yan, sinara yung pintuan sa kanila. Dahil nireject nila si Jesus nationally. And para umabot sa ating mga Gentiles, yung salvation. No? Nireject nila. Diba doon, marami rin siyang pinalaya, sinasabi niya, manahimik ka, huwag mong sasabihin kung sino ako. No, pero dito sinabi niya, share what the Lord has done to you. No? Ibalita mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. No? Kasi nga, kaya pumunta si Jesus dito sa Genesaret para i-preach yung gospel and kingdom sa Gentiles. Oh, di ba? Eh bakit aalis na siya? Kasi eto na yung mag-share, nag-assign siya ito na yung taong mag-share ng gospel. No? Meron na siyang napili na mag-share ng gospel. At makikita natin, no, sabi, go home to your people. No? Sabihin, hindi ito Jew, no? Hindi ito Hudyo. No? Go home to your people. Ibang lahi ito. And report to them what great things the Lord. No?
Isibihin, dito inaamin ni Jesus na siya ay Lord, no, has done for you. And how He had mercy on you. No, sa atin ganun din. Yung mercy and yung grace ng Diyos ang tinanggap natin. Kaya tayo nagkaroon ng salvation. No? Sinabi ni Jesus, I am Lord. No? Dito, hindi direktahan, pero kung babasahin mo, sinasabi ni Jesus na He is Lord. Last verse, and He went away. Sino yan? Yung demon-possessed. And began to preach. No? In the Decapolis. 10 bayan yan. Pag sinabi mong Decapolis, 10 bayan. And what great things Jesus had done for him. And everyone was marveling. Yung effect ng ginawa ni Jesus sa sinapian ay the same effect sa bawat taong binago ni Jesus. No? Same effect to. Ano yun? Trembling fear. No? Yun yung tinatawag natin awe. Nagkakaroon tayo ng takot which leads to wisdom. No? Pag wala tayong takot sa Diyos, hindi tayo gagawin natin yung gusto natin gawin. At yung gusto natin gawin is against sa will ng Lord. Pero kapag takot ka sa Lord, hindi mo gagawin yun kasi alam mo, magagalit ang Lord sa akin. Ayaw natin yun. No? Ano pa? From being unclean to clean. No, kanina, nung sinasapian siya ng mga demonyo, unclean siya. Ngayon, clean na siya. No, nilinis na siya ni Jesus. From unbelief to belief. No, naniniwala na siya ngayon kay Jesus, na si Jesus is Lord. Kaya nga gusto niya sumama. No, from bondage, pagkaalipin, to freedom sa pagiging malaya. Lahat yan, ganyan tayo dati. No? Nung hindi pa natin nakikilala si Jesus. Unclean tayo. Meron tayong unbelief. Wala tayong freedom. Kundi tayo'y nasa bondage. Bondage nino? Ni Satan at lang kasalanan. Ano pa? Proclaiming the gospel. No, sabi, and he went away. So, makita mo to, no? Sinabi ni Jesus, di ka pwede sumama. Umuwi ka, i-share mo yung gospel. No? Hindi sinabi nito, tingnan nun, gusto ko. Hindi, no? Ano yung pinakita? And he went away. Total obedience. No? And he went away. Wala nang tanong-tanong pa. Eh, sinabi mo nun, okay. No? Malis. And began to preach. Preach. No? Takot tayo mag-preach o i-share yung gospel. Lalo pag bago ka mananampalataya, ayaw sasabihin ko. Ito, walang aral to. Walang teaching. Walang training. Pero nakita mo, nag-preach. Kasi, nagtitiwala siya sa Lord na ang Lord magbibigay ng wisdom sa kanya and knowledge. No, sumunod, no? At saka hindi isang bayan lang. Sa Decapolis pa siya. Decapolis is composed of 10 cities, kaya Deca. Yung Deca, sabihin nun 10. Police, city. 10 cities. No? Hindi lang isa. Hindi lang doon sa kanila. Sabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka sa inyo. Pero hindi siya umuwi lang sa inyo. Buong Decapolis, nag-preach siya. Kaya aalis na si Jesus eh. Di ba? Sumakay na sa bangka. Kasi alam niya, yun na eh. Ayun na yun. Yun na ang magkakalat ng gospel dyan sa lugar na yan. Hindi ko na kailangan lumayo pa. Sa atin, ganun din ang komisyon. Nung umalis si Jesus, no? Binili niya. Go and preach the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them kung ano yung tinuro ko sa inyo. Di ba? Yun ang billing sa atin. Kaya ang tanong, ginagawa ba natin yun? Sinishare ba natin yung gospel? O kinahihiya natin yung gospel na i-share? No, kung minsan kasi ganun eh. Nakakahiya. Nakakahiya sabihin, born again ako dito. No? Kung minsan kinahihiya natin, born again tayo, no? Ano sabi ng Lord?
Pag kinahiya mo ako, kakahiya kita sa harap ng aking ama. Kawawa tayo pag kinahiya natin si Lord. No? Samantalang ito, wala training to. Walang teaching na nadinig. No? Walang teaching na nadinig yan. Ang ibabalita niya lang, mabuti ang Diyos. Yun lang ang sasabihin niya. Pinagaling niya ako. No, dati ako marumi, nilinis niya ako. Dati hindi ako naniniwala, ngayon naniniwala na ako. Lahat yan dahil sa habag ng Diyos. Tapos, no? Nagawa na yung inuutos ni Lord. Malamang to, kasi siyempre, yung mga tao, pag ganyan, dati kong poses, makikinig talaga sa kanya yan. No? Kesa dun sa uutusan lang ni Lord, sige, mag-preach ka dyan. Ay, hindi papansinin mo, sino ka ba? Kapag ka dating poses to, nakikita ko to, umut-hubad ko nagtatakbo sa kalye. Makikita ka na ngayon. Saka may isa magpipreach. No? Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, may purpose yun, no? Na gagamitin natin as testimony. No? Gagamitin natin yun as testimony. No? Kaya, yung example na yan, yung story na yan, hindi lang para sa kanila yan, kundi para sa atin din. I-remind tayo ng Lord na tayo, dati rin tayong marumi. Dati rin tayong alipin ng kasalanan, pero ngayon pinalaya niya na tayo. At dahil pinalaya niya na tayo, meron tayong trabaho dapat gawin. No? Meron tayong trabaho dapat gawin. At kailangan may makitang transformation o pagbabago sa atin. Sa ating pagtatapos, yung ating conclusion, no one whoever encounters Jesus Christ as Lord and Savior will ever be the same person that they once were. Walang sino mang makakatagpo kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ang magiging katulad pa rin ng dati. No, yung sinapian, nung na-encounter nila si Jesus, nagbago sila. No? Nagbago sila, ang laki ng pagbabago. Mula sa pagiging uncontrollable, natagpuan siyang nakaupo. Sabihin, control. No? Nakadamit at nasa wastong pag-iisip, sabi kanina. No? Yung bagay na yun, hindi yung kaya ibigay ng mundo sa atin. No? Wala kahit pera, kahit ginto, hindi kaya ibigay yung gano'n. Yung transformation. Hindi kayang ibigay. Walang gamot. No? No? Sa ating kaligtasan, kahit inumin mo lahat ang gamot na ginagawa ng mundong ito, hindi tayo magbibigay ng kaligtasan niya. Walang treatment, kahit sa hospital ka pumunta. Kahit sa US ka pa pumunta. Pagamot ka, Dok, pwede bang pagamot ako para maligtas ako? Walang ganon. No, walang advice, kahit sino man sa atin. Walang pwedeng sabihin sa atin kung paano tayo maliligtas, kung hindi ang Diyos lamang. No? Yung habag at biyaya lang. No? Wala. Kahit sabihin mong poses na yan, wala makakapagpaalis na gamot dyan. Kahit lahat ng gamot na pambaliw, ipainom mo dyan. Hindi aalis ang demonyo riyan. Tanging si Jesus lang, no? Ang makakapagbigay ng transformation at ng peace na hinahangad natin. Lahat naman siguro tayo, gusto natin ng peace, no? O kapayapaan. No? Walang tao dito palagay ko na hindi hinahangad yun. Lahat tayo gusto natin peace, no? Any situation, anumang sitwasyon, nandoon tayo. Gusto natin, meron tayong kapayapaan. No? At yun din ang gusto ng Lord para sa atin. No? Kaya, dapat magpasalamat tayo dahil tayo'y malaya na from bondage. No? At pinaalala ng Lord kung ano yung dapat natin gawin. No? Kasi kung isa, nililimutan natin yun. Na, akala natin, pagkalaya natin, okay na, tapos na.
No, pero hindi, meron tayong dapat gawin. I-share natin yung ginawa sa atin ng Lord. Yun lang yun. No, kaya may testimony rito. Ako kahit araw-araw ako mag-testimony rito, meron ako sasabihin. No, napakarami. Sabi nga ni John, yung alagad, no, sumulat ang bukok John. Sabi niya, kung sasabihin ko lahat, hindi kakasya sa mundo eh. No, isipin mo kung gaano karami. No? Kaya lagi natin katandaan, iisipin, aalalahanin yung ginawa sa atin ng Lord at kung ano yung dapat naman natin gawin in return. Okay?